ito ay siya ay nakapagtapos ng Bachelor of Arts in Islamic Studies, major in Sharia Law sa Jamiatul Waqf sa Marawi City, at siya din ay nakapag-aral sa Jamia Mu'ta sa Jordan City, Malik Saud, at Jamiatul Mashallah. At siya din po ngayon ay nagmamagister sa Sharia, major in Judiciary and Political Science. Siya po ay walang iba kundi si Sheikh Datul Abi Kalunsya. Afalatafaddal fadilatuka mashkura. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagaya ng sinabi ng ating butihing MC, sana po ay nasa condition po tayo. Ang binigay ng management sa bawat oras naming mga muhadir ay 45 minutes. So, humingi ako sa isa sa nag-organisa nito na baka kung maaari ay medyo iklian ko yung oras ko kasi nasa palalim na yung gabi, nagtatahadyod pa tayo. Baka pwede na mga 30 minutes lang. But anyway, pagsumikapan ko na isamari yung ating topic na hindi na nakasulat or ibinigay sa atin ng management ng programang ito. Baguhin natin yung tarika, ibara ang kawaid or para mga pointers para mustanti insyaAllah yung sa loob ng 30 minutes insyaAllah. Panaqul wa billahi tawfiq. Tayyib. Ang ibinigay na paksa sa atin ay mga pamamaraan ni Shaitan upang iligaw ang tao. Mga pamamaraan ni Shaitan upang iligaw ang mga tao. Bago ko banggitin yung mga kaida na gusto ko sanang ibahagi sa inyo, mga kaida, mga principles na tungkol sa topikong ito. Meron tayong sinasabing kalaban na kailanman ay hindi humihiwalay sa atin. Laging nakabantay, laging andyan, saan man tayo naroroon, saan man tayo dako naroroon, o anumang oras, anumang sandali, palaging nandyan dahil hindi humihiwalay. Yan yung Shaitan. So, kaya nga, sa buwan ng Ramadan na ito, isa sa mga significance o hatid ni Ramadan, pinapaalala niya sa atin na may Satanas, may Iblis. At hindi lang yun, meron silang kapangyarihan na sirain yung bawat tao. Kaya nga, sa hadith na nariwaya kay Imam al-Bukhari at kay Imam Muslim, sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa awwal laylatin min Ramadan," kapag dumating yung unang gabi ng buwan ng Ramadan, "Futihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab, wa ghulqat abwabun nar falam yuftah minha bab." Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag dumating daw yung unang gabi ng buwan ng Ramadan, ay binubuksan niya ang mga pintuan ng paraiso, na kailanman ay hindi na yun isasarado hanggang sa matapos ang buwan ng Ramadan. Wa ghulqat abwabus syaitan, at isasarado ni Allah subhanahu wa ta'ala ang tarangkahan ng impyerno. Falam yuftah minha bab, na hindi na yun kailanman bubuksan hanggat hindi matapos ang buwan ng Ramadan. Wa sufidatis syayatin wa maraddatil jin, at itatali yung mga syaitan kasamang nakatanikala, nakagapos yung kanilang mga pangulo, yung mga leader ng mga syaitan. So, nagpatunay ang hadith na ito
na may syaitan. Hindi ito haka-haka, hindi ito mga fantasy, hindi ito nababasa natin sa mga comics, hindi ito nababasa natin sa mga kathang-isip na ito'y kwento lamang, ito'y mga takayulat, ito'y mga kwento lamang na kagaya ng kinakwento noon. Sa totoo lang, ay mayroong itong katotohanan. Dahil hindi banggitin ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang isang bagay na, walang saysay. Wad-dinu munazzihun anil abad. Dahil ang ating relihiyon ay hindi akma or walang usapin sa relihiyon maliban na ito'y may kabuluhan. Hindi yung kwento-kwento lamang. Ito yung mga sinasabi kong kaida. Dahil gusto ko na sa ganitong kaikling oras ay, sabi nga ni Ustad Nords, kahit pa paano may makukuha. Una, al-mas'alatul ula. Ang mga syaitan ay kabilang sila sa mga nilikha. Kabilang sila sa mga makhluk. Kabilang sila sa alam. Yan yung una nating tandaan. Anong dalil? Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang banal na hadith, wa khuliqatil jannu min marijin min nar wa khuliqa adama khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqal janna min nar wa khuliqa adama mimma usifa lahu. Wal hadithu rawahu aktsaru min a'immatil muhaddithin. Ito yung dalil sa unang principles na itong mga syaitan ay kaparehas natin na nilikha tayo. Yung mga nakikita natin na mga kaon, mga malalaking bundok, mga karagatan, mga lupa, mga bundok, mga tubig, anumang nakikita natin dito sa daigdig ay kabilang sa nilikha. At kasama dyan si syaitan. Anong dalil? Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga anghel na nagmula sa liwanag, nagmula sa nur. Tandaan nyo ito ang mga anghel nilikha, saan sila nagmula? Sa nur. Wa khuliqal jan, at nilikha yung jan. Ang ibig sabihin ng jan, baka sabihin nyo, John Lloyd Cruz. Ang ibig sabihin ng jan, yan yung pangalan ng ninunuhan ng mga syaitan. Ang pangalan niya is Jan. Yan yung kanilang apo. Okay? Nilikha ang jin, si Jan, na nanggaling sa apoy. Yung mga malaika, yung mga anghel, galing sa nur, sa liwanag. While yung si Jan, na siya yung ninuno pa ng mga jin, ay galing sa apoy. Sabi nga sa banal na Quran, min marijin min nar, ay min tarafil lahab, sabi ni Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Kung paano nilikha yung jin, alam nyo ba yung nakakita kayo ng kapag yung inipon mo yung mga tuyong punong kahoy, tapos sinindihan mo, tapos naglagablab yung apoy? Di ba merong parang buntot na doon mismo sa dulo niya may pula doon? Makikita nyo? Yun ang sinabing parapul lahab. May parang buntot doon sa apoy na yun, doon sa pinakadulo, na para siyang pula. Doon nang galing yung syaitan. Kaya nga,
Hindi kayo magtataka kung bakit nagagalit ang isang tao, umiinit yung kanyang katawan, umiinit yung lahat ng kanyang parte ng kanyang katawan dahil nga sinasapian siya ni demonyo, ni Shaitan, na si Shaitan ay galing sa apoy. So, wa khuliqa Adama mimma usifa lakum ay minat turab. Si Adam naman, na siya yung ninuno natin, nilikha mula sa alikabok, mula sa lupa. No? Mahaba yung kwento ng mga ulama ng hadith, si Ibn Kathir, kung paano nabuo yung manusya. Pero hindi yun ang ating topic. At least, nalaman natin na itong mga jinn na ito ay kabilang siya sa mga nilikha. Nilikha ito ni Allah subhanahu wa ta'ala, na sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya lang, nagkaroon lang ng mga pagsuway sa mga panahon na nalikha si Adan alayhi salam. Tayo. Isipin din natin, al-mas'alatu thaniya. Ito na, pwede kayong mag-take note kasi ito na, binibigay ko na yung mga pointers. Al-mas'alatu thaniya, si jinn o yung mga syaitan na una silang likhain ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin na mga tao sa loob ng, sabi ni Ibn Kathir, 2,000 years. Baka itanong ng mga management mamaya, nauna yung jinn, likhain, bago likhain ni Allah subhanahu wa ta'ala yung sangkatauhan, si Adan, una niyang nilikha ang mga jinn sa loob, yung pagitan ng paglikha sa jinn at paglikha sa sangkatauhan ay 2,000 years. Kaya nga, sa ayah na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Gunitain mo, O Muhammad, alalahanin mo ang isang araw na kung saan sinabi ng iyong Panginoon, ako ay lilikha ng mga tao. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Ako ay lilikha ng tao na sila ang mga alaga sa sangkalupaan, sa sandaigdigan. Anong sinabi ng mga anghel? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, bakit ka palilikha sa mga tao na yan? No? Na wala silang ibang gagawin kung hindi makasik lang ng lagim. Gagawa lang ng mga masasama. Papatayin nila ang kanilang kapwa. Bakit? Hindi pa ba kami sapat na nag-aalay sa iyo, sumasamba sa iyo, nagbibigay puri sa iyo? Sabi ng mga anghel. Ang tanong, paano nalaman ng mga anghel na ang mga tao pala ay magpapatayan, magnanakaw, mangangalunya, mangurakot, etc.? Saan nalaman ng mga anghel? Bakit nila nalaman? Bakit nila sinabi sa Allah, Ya Allah, kapag likhain mo ang mga tao na yan, tingnan mo, puros kasamaan, puros krimen ang mangyayari sa balat ng lupa. Tama naman. Ano pala yung nangyayari ngayon? Binaril si ganito, pinagnakawan si ganito. Tayo, sabi ng mga ulama ng tafsir, especially si Ibn Kathir, ay nalaman ng mga anghel dahil doon sa paglikha sa mga jinn. Dahil yun ang ginawa ng mga jinn. Tayo, so, mas nauna lang likhain yung jinn kaysa sa ating yung syaitan. Tayo. Pangatlo, al-mas'alatu thalitha. Itong mga jinn na ito, bakit sila pinangalan ng syaitan? Bakit magkaiba ba yung syaitan at saka jinn? Bigyan natin ng pagpapaliwanag. Na kahit na konting pagpapaliwanag. Yung jinn, yan yung kanilang original na katawagan. Kung baga yan yung kanilang bangsa.
Kung sabi ba sa Kuya Haron? Tribe. Depende kung paano natin yan maintindihan. Basta yan yung kanilang katawagan sa kanilang mga kabila, yung jinn. So, bakit tinawag na syaitan? Ang syaitan ay nanggaling sa salitang ugat na syapana. Dalawa. Sabi sa mga ulama na bihasa sa Arabic grammar or Arabic language, dalawa daw yung root word ng syaitan. Una, syapana. Pangalawa, syapa. Sabi kung hindi ako nagkakamali, I think si Ibnul Faris sa kanyang Makais Siluha, kung hindi ba ako nagkakamali, itong dalawang salitang ugat na kung saan dito hinango yung syaitan, tama. Pero, anong ibig sabihin ng syapa? Ang ibig sabihin ng syapa, nasunog. Bakit sila nasunog? Susunugin sila sa impyerno. Now, kapag syapa na naman, ang ibig sabihin ng syapa na ba'uda anil haq, lumayo mula sa katotohanan. Dahil lumayo sila mula sa katotohanan, kaya tinawag silang syaitan. So, yun ang ibig sabihin nun. Al-qaidatu ba'daha. Tandaan natin na itong si syaitan, according sa mga ulama ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah, ay merong epekto ito sa sangkatauhan, sa bawat nilalang, sa bawat tao. Subalit, ang nagiging napupuksa lang ni Satanas, ni Syaitan, yaong mga tao na itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala na tatamaan ng pamumuksa ni Syaitan. Yung mga tao na gustong sirain ni Syaitan, kapag hindi gustuin ni Allah subhanahu wa ta'ala, wala silang kakayahan. Kaya nga sinabi sa banal na Quran, وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Yung mga syaitan, walang kakayahan na puksain sino mang tao maliban lang sa kapahintulutan ni Allah. Kaya wala kayong dapat na ikatakot, mga kapatid. Wala kayong dapat na ikatakot. Ang kailangan nating mamaya, kung paano tayo makaka-cover, ano yung mga pananggalang natin sa mga pamumuksa ng Satanas. So, kung may oras tayo, babanggitin natin yun kasi importante yun. Sinabi natin kanina na itong syaitan ay hindi sila tumitigil para iligaw tayo, ilihis tayo mula sa matuwid na daan patungo sa liku-likong daan na magiging resulta ng ating pagkaligaw. Sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith na nariwaya ng iilang sa mga immatul hadith, ito'y hadithul qudsi. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa izzatika wa jalalika la azalu ughwihim ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na mismo ang bibig ni syaitan, ni iblis, sinabi niya, ako'y sumusumpa sa iyong kataas-taasan, sa iyong kamaharlikaan. Tandaan mo ito, O Panginoong Allah, na ang bawat alipin mo, hindi ako titigil sa kanila sa pagligaw sa mga anak ni Adan hanggat ang kanilang mga hininga ay andoon pa sa kanilang mga katawan. Yun ang sumpa ng iblis. Sumumpa siya. Hindi ako titigil, araw-araw, gabi-gabi, andyan ako para lang maligaw sila. Anong sinagot ni Allah subhanahu wa ta'ala? Ang sagot ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa izzati wa jalali la azalu aghfar lahum man istaghfaruni. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ako ay sumusumpa sa aking kataas-taasan na ako ang pinakabantayog sa lahat, na hindi ako titigil sa pagpapatawad sa aking mga alipin
hanggat sila ay humihingi ng kapatawaran. So, huwag tayong mawala ng pag-asa. Alam ba natin na isa sa mga faktor sa kung bakit marami ang naliligaw ay dahil sa wiswas ng syaitan. Tayo. So, sa Ahlusun na wal Jamaa, sinabi nila na dahil sa mga nusus na binasa natin kanina, itong mga syaitan ay binigyan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kakayahan para mamuksa sa sino mang naisi ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ito'y mga pagsubok sa atin. Pagsubok sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, nalaman natin na ito palang si syaitan, ito palang si iblis, yung mga jinn na hindi natin nakikita ay hindi sila tumitigil upang iligaw tayo. Bakit? Ano ba yung gusto ni syaitan? Una, ang gusto ni syaitan ay magkawatak-watak tayo. Hindi tayo magkaisa. Yan yung una niyang misyon. Sinabi sa banal na Quran, إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. Ang ninanais lamang ni syaitan na mangyari sa sangkatauhan ay kung papaano sila ma-divide. Kahit na magkapatid, paano sila ma-divide? Magkakamag-anak, paano sila mawatak-watak? Kapag makikita natin na lahat ng mga tao ay wala ng pagkakasundo kahit sa mga maliliit na bagay lamang, alam ba ninyo ang sinasabi ni syaitan? Mission accomplished. Natupad ko ang aking mission. So, itinatanim ni Iblis, ni syaitan, ang mga inggit, mga marisol, mga marites, upang ma-divide tayo. Subhanallah. So, dapat mga kapatid, huwag tayong magpadala sa mga ganyan. Dahil yan ay kabilang yan sa pag-aakay ni Iblis sa atin upang hindi tayo makatuntun sa tamang landas. Tayo. Kabilang sa gusto ni syaitan. No. Ito yung gusto niya na mangyari. Kabilang sa gusto ni syaitan ay kung hindi man niya kaya na paalisin tayo sa ating relihiyon bilang matuwid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang gusto niya kahit mabawasan man lang. Matatandaan ko pa yung pinapanood namin dati, Ustaz, yung Betamax, na sinabi ng bida sa pelikula, pasensya ka na tol, kailangan mong mamatay para mabawas-bawasan naman tayong masasama. So yun ang gusto ni Iblis, ni syaitan. Sinabi niya sa banal na Quran, لَأَقْعُدَنَّهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَعَنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Sinabi niya, tandaan mo, ito, kinakausap ka niya sa banal na Quran. Palagi ko silang hadlangan doon sa matuwid na landas. Kung gusto mong magsala, andyan si Iblis, si syaitan. Oy, kung sa may anong sige magkagsala, wala may makuha diya, wala may pulos. Okay. Palagi akong nakaharang sa kanila, sabi ni syaitan. Sa kanilang harapan, sa kanilang likuran, sa may bandang kaliwa, sa may bandang kanan, andoon ako sa kanila. Dahil ang gagawin ko doon, wala tajidu aktarahum syakirin. Kung hindi ko man kaya na mapariwara, malihis ko yung lahat ng mga
anak ni Adam, kahit na mabawas-bawasan ko man lang. So, I think in this mission, si Iblis nagtagumpay. Bakit? Mayroon tayong ebidensya. Siguro, no? Siguro kung ang ano lang dito is mga cancer, hindi tayo magkasya dito sa gym. Pero dahil symposium lang ito, usa manaul. Kung baka sabi ni Ustaz Abdullah, makaminus na ba? Kay kanang mga hindi Islam, kung dumating yung ating mga dakilang araw, wala kang nakikita na nakikisali. Wala. Pero kapag dumating yung December, subhanallah, may mga muro. Napakasakit. At yun ay dahil sa mission ni Iblis. Baik. So, ilan lamang ito sa kanyang mission. So, dahil nga sinabi natin na sinasummarize natin ito, punta tayo sa ano naman yung kanyang pamamaraan upang matupad niya yung kanyang mission. So, ano yung kanyang mga pamamaraan? Ito, babanggitin natin yung iilan. Una, tagzinul batil. Kanyang pinapalamutian, nilalagyan niya ng mga palamuti yung mga masamang gawain. Para sa tingin natin ay okay. Sabi nga sa banal na Quran, لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Tandaan mo ito, sabi ni Shaitan, Ya Allah, lalagyan ko ng mga palamuti ang kalupaan upang lahat ng mga tao ay maligaw. Kahit na masama, ang tingin nila ay mabuti. So napaka-basic, magbigay tayo ng basic. Magpatugtog ka ng Quran. Alam mo ba yung maririnig mo, ito, pwede hinaan mo kay medyo maingay kasi. Hinaan. Pero kapag patugtugin mo yung mga Bee Gees, yung mga Linkin Park, yung mga Air Supply, English yun hindi pa naintindihan dahil hindi siya nag-aral ng English, ganyan siya. It's my life. Hindi na yun naiintindihan. Subhanallah. Bakit? Sa kabila ng hindi niya naiintindihan yung lyrics, ibig sabihin ng song na yun, nagugustuhan niya dahil zayyana lahumush shaytan a'malahum. Nilagyan ni Shaitan ng palamuti. Pero kung wasiyat lang yun, kung muhadara lang yun ni Ustaz Abdullah Idris, hinaan mo ko, kaya na-istorbo ako, Dahil wala ko tayo labila. Ito yung una niyang paraan. 5. Kabilang sa paraan ni Shaitan, para maisakatuparan niya yung kanyang mga misyon, kasi marami pa siyang misyon hindi lang natin binanggit. Para kahit pa paano ay makuha natin yung binigay sa atin ng mga management na may paliwanag natin. Kabilang sa mga pamamaraan ni Shaitan upang matupad niya yung kanyang misyon sa atin na maligaw tayo, al-wiswas. Ano ba yung tamang term ng Tagalog ng wiswas, Ustad? Ikaw man ang expert. Ikaw yung pwedeng gulong or buyo or pag-aakay. Bahala kayo dyan, mag-intindi. Alam ba ninyo ang wiswas, sabi ng mga ulama, wa huwa min usulil ma'siyah. Ito yung main origin kung bakit nakakagawa yung tao ng masama ay al-wiswas. Maraming mga faktor kagaya ng sinabi natin, pero isa ito sa mga main, mga original. Balikan natin yung tarsula, sabi ng mga dato, sabi ng mga royal blood, magtarsila tayo. Wala pa ba? Okay. 1 minute. 5 minutes.
Sabi niya Allah subhanahu wa ta'ala, kinuwento niya sa atin kung papaano naligaw ang ating ama at ina na si Adam at si Hawa. Nung doon na sila naninirahan sa paraiso. At ang paraiso na ito, sabi ng mga ulama ng tafsir, ito'y Jannatul Khuld. Ito'y paraiso na sana kung hindi naging dahilan ng wiswas ni Shaitan, yung bulong ni demonyo sa ating mga magulang na si Adam at saka si Hawa, marahil andoon pa tayo. Anong nangyari? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah wa kula minha haythu shiktuma ragada wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna min adh-dhalimin. Wala na akong oras, Ustaz. Tapusin lang natin yung kwento. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, O Adam, manirahan kayo dito sa paraiso kasama ang iyong pinakamamahal na asawa. Meron lang akong ihabilin sa inyo na mahigpit na habilin. Wag niyong lapitan ang kahoy na yan, punong kahoy na yan. Dahil kapag lapitan nyo yan, fatakuna minadh-dhalimin. Mapabilang kayo sa mga taong mga balim, mga nangaligaw, mga makasalanan. Wag nyo yang lapitan. Hindi sinabing wag nyong kainin. Ni paglapit, ipinagbawal kay Adam alayhi salam. Anong nangyari? Fawaswasa ilayhimu syaitanu faakala minha fabadat lahuma sawatihima wa tabika yaghsifani alayhima minal jannati al-akhirah ila tamamiha. Andoon si Shaitan, nagmarisol siya. Nagsulsul siya. Sabi niya, bakit sa inyo ang surga, sa inyo ang impyerno, bakit pinagbawalan kayo dyan? Alam ba ninyo ang dahilan? Sabi ni Iblis, sabi ni Shaitan, alam ba ninyo ang dahilan? Hal adullukum ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla? Kaya yan ipinagbawal sa inyo dahil kapag makain nyo ang bunga ng kahoy na yan, magiging anghel kayo at dito na kayo maninirahan. Tingnan mo. Ito kasi yung isa sa mga pamamaraan ni Iblis. Parang napakagaling niya magsalita para maligaw ka. So, yan ang dahilan kung bakit binabawal yan sa inyo ng inyong Panginoon. So kinain nila, anong dahilan? Andito sila sa lupa. At andito tayo ngayon sa lupa. Yun ang dahilan, yung wiswas. Kanina pa, sobrang yung ating oras. Baka mayroon pa tayong susunod na programa. Alhamdulillah, dahil natugunan natin yung imbitasyon ng mga kasama natin. Nagpapasalamat kami dahil naging bahagi kami ng inyong programa at nabigyan kami ng pagkakataon na maibigay ang kakarampot na kaalaman na pinagkatiwala sa amin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa ay mapabilang ito sa mga gawain nating mabuti kapag dumating na tayo sa panahon na titimbangin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga mabubuting gawa, na ito ay mapabilang at makapasok tayo sa paraiso sa araw ng paghukom. Wallahu ta'ala alam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.